Hello, magandang gabi po sa lahat. Ngayon po ay araw ng ah, Sabado. Sabado na ngayon dahil 1:00 ng madaling araw na. Ay araw ngayon ng Sabado. Kahapon ito ang aking nakikita na mutya. Itong mutya na ito ay napakaganda ito. Pero bago ko sisimulan itong aking kwento ngayon ay yung mga baguhan po, huwag makalimot na mag-subscribe, mag-like at mag-share para maka-update din po kayo sa susunod kong mga upload na mga videos. Ngayon sisimulan ko na ang kwentong ito sa aking nakuhang mutya. Ito po ay isa sa mutya na tinatawag na pagong. Mutya po ito ng pagong na maliit na pagong na mutya niya. Ito ay pagong. Maliit lamang siya dahil hindi siya malaki. At ang pagong na ito ay nakikita ko kahapon araw ng Biyernes. Nakita ko po ito sa ilog. Yung ilog na kuweba. Kasi yung kuweba dito may ilog. Kung nakakita na kayo ng kuweba na may ilog silalim, doon ko po ito nakukuha. Pero dahil dito sa Pilipinas maraming kuweba dito at marami ding ilog sa ilalim ng kuweba, at doon ko yan na kukuha itong aking mutya sa bao o turtle o tinatawag na pagong. Ngayon papakita ko sa inyo kung ano ang itsura. Pero silipin muna natin kung siya ba ay kristal, kung saan hanggang kaya ng kristal niya, no? Patayin natin yung ilaw bago natin titingnan yung personal niya. May pagka-kristal naman siya sa gilid. Hindi lang man tagos dahil siya ay solido. Solido siya na kristal. Sa gilid lang naman yung tagos niya. Yun yun. Yung sa tiyan lang niya ang may kristal. Kristal niya sa tiyan lang. Yan sa tiyan lang yung kristal niya. Yan Liktarin natin para solido talaga siya, no? Dahil yung gilid lang niya ang may kristal. Yan napakalakas po yung aura niya. Ngayon ipakita ko sa inyo ang katawan niya, kung gaano siya kaliit. Yan, ito. Yan. Ayan po yung tiyan niya. Tiyan. Tapos yung ulo niya dito lumabas yan. Yan, pagong talaga siya, pagong. Mutya sa pagong. Yung puwet niya dito lumabas yung kanyang ikog. Ayan. Yan, mga bibig niya yan. Tapos yung kamay niya hindi lumabas. Hindi siya lumabas yung kamay niya, sirado. Yan, tiyan niya yan, no? Tiyan. Tapos yung buko-buko niya, likod niya yan. Tapos yung ulo niya, ito yung ulo niya, nakatago. Nakatago po yung pagong natin, no? Ayan. Ang pagong, ang bertod ng pagong ay maganda yan siya sa kumbatan. Alam niyo kung bakit? Dahil yung pagong ay nakadapa, hindi na matamaan yan, nakadapa na. Hindi lang po yan na matatamaan agad kasi nakadapa, at pampaswerte din po ito. Ang tao makita siya malamig dahil ang pagong hindi mabubuhay kapag walang tubig. Palagi siyang malamig. Kaya kung mayroon ganito, yung tao palaging malamig. Yan, papaswerte ito dahil malamig yung tao. Tapos pagong siya, napakakaakit-akit. Tingnan yung pagong. Kaya pwede siya gamitin pang business, pang tinda. Ganyan po katindi ang pagong. Ibig sabihin, yan po ay pangkalahatan, pampaswerte, pangkalatang protection at swerte itong ating pagong. Kung meron kayong idagdag na spiritual sa ating pagbasa sa pagong, pwede kayo mag-comment sa ibaba para
malaman ko rin kung ano ang inyong kaalaman sa pagong, kung ano ang pwede nating gawin at may dagdag sa ating spiritual survey sa ating mutya ng pagong. Ayan mo yung pagong, no? Yan. Ito yung puwet niya. Yung maliit kasing pagong, hindi pa yan lumabas yung kanyang mga grooving o grooving sa kanyang likod kasi maliit pa siya. Kung malaki na yan, unti-unting lumalabas yung kanyang groove, yung kanyang, ito lumabas na nga dito pero maliit lang yung lumabas. Yan ang ating mutya sa pagong, no? Tiyan yan, tiyan. Yan likod. Tapos bandang ulo niya dito, parte yung ulo niya at dito yung puwet niya. Tapos yung galamay niya dito yan lumalabas. Dito rin lumalabas yung galamay niya. Sirado nga lang siya dahil siya po ay nagiging bato na. Sirado, libon siya na pagong. Ayan, libon na pagong. Ayan. Ang paggamit nito ay balutin muna ng pulang tila, yabak, at yan po ay pampaswerte at pamproteksyon. Ayan. Proteksyon po yan dahil ang kanyang katawan ay mayroon siyang helmet. Yung helmet, matigas yung helmet niya. Yan ang proteksyon niya. Tapos may